As far as being fair is concerned, lahat ng bato ko ng tanong dun sa dalawa, sa MMDA at saka dun sa taga Quezon City, these are remedies, these are solutions. Steve, is it fair to us? Sagot sa akin. So dun pa lang, medyo lumamang tayo. Hindi pa rin natin masasabi up to this point kung tuloy yung kaso o hindi. But as far as this hearing is concerned, nakuha natin yung side ng mediation officer. She understands our plight. So, binuli ko na lang yung dalawang kasama ko sa loob. Dinaldalan ko na lang sila ng dinaldalan hanggang sa maubusan. Tapos yung ibang pinag-usapan tungkol na lang sa mga gesture. Kasi yung attorney ng Quezon City, atinista. Pero hindi part of nature. Pinagpipilitan nilang atinista din daw ako. Di ko chat, maraming pera. Sabi ko, wala. Sana meron. Hindi, pero one thing na is Jobert siguro, let's remind them also. Natakil din ni Sir Jobert yung road users tax. Lahat ng motorcycle registration, nagbabayad tayo ng road users tax. So meron din rights. Dapat equal. Okay, so siguro kung sa mga Facebook, kung magbabatuhan, use that term also. We're also paying our taxes in road users tax sa mga registration. Pero yung mga hindi nag-registro, huwag kayo maglakas loob gumamit ito, sasampalin tayo ng And then another aspect na pinaglaban nyo, paso pala. Another aspect na pinaglaban ko rin kanina is yung ex post facto na banggit ko. Ang inkling nung attorney ng Quezon City, ang ex post facto is for criminal cases only. Sabi ko, hindi po criminal or administrative case yan. Kapag ikaw na-penalize for doing something that you used to do yesterday and you cannot do it anymore today, it's still the same thing. So medyo kasi medyo napunta doon ang focus na pag-aaral ko. So on that aspect, today I think yes, Edwin, we can consider this day as a good day. Yes, a good day dahil hindi naman talaga pinatay lang. Hindi pa totally sinabing, yung TRO nyo, walang kwenta yan. Ayaw, basura na. Hindi. Established na walang TRO na magaganap. It's just too far away. Far-fetched na yung TRO. Pero legally, we have a battle. Siguro maganda dyan, siguro maganda mangyari sa April 11 if the local Quezon City government can call for a bigger consultative meeting. I think that would be a big victory already for the riders. Dahil by that time, kapag nagpatawag ng meeting ang local government, yung government, at least may ilabas lahat. Kasi ang pinupush ngayon ng mediation officer, o ngayon pa lang, simulan nyo na palambutin ang puso ng mga riders by doing education campaigns, by doing kaskas, sakali, hindi sila nagugulat kasi yung mediator, may edad na babae na, siguro kasi edad ni Watsi. Kapag may nag-overtake, natatakot. Nagugulat siya. Kaya pala nakuha mo yung babaeng mediator Hindi ubra! Kasi yung professor of theology, medyo mataas ang pananalig. Wala tayong patanalig. Iba patanalig niyan eh. Oo, parati ako nakaluhod. Kaya pala kasi hindi nabasa eh. Ano niluluhodan? So sa mga sumama kanina na nabasa, maraming salamat. This day is for you. Salamat. Yes. Thank you guys. At kahit konti tayo, at least napansin tayo sa loob. Oo nga, sabi ng gano'n, nakita ko nga kayong dumating kanina. Pero hindi na rin niya nabilang. Pero I think, ano tayo, mga 80? 90, gano'n? 100 tayo. May 100? May mga umalis na. Ay, kung umulan, may 100 tayo. What more kung hindi umulan? Kaya sabi ko, wala pa sa 1 Hindi, madami nga atang galit sa akin. Ang daming nag-text sa akin. Nasaan na kayo? Umuulan dito. Ang lakas. Umuwi na kami. Umuwi na kami. Kasi sobrang lakas ng ulan. At saka matagal daw yung buhos. So, nag-assume na sila na hindi na natuloy. O sila Joel nga, wala dito eh. Umalis na lang. Wala rin ako sinisensya eh. Sa ilalim ng MRT. Nakaganon si Raina. Kami sinundan din namin yun. Kami yun, sir. Kami, tapos nagkatid muna. Umikot na kaya kami. Kami kayo sa circle.
dumiretso na lang kami dito kasi Hindi man lang kayo bumusina, sir. di ba nasa EDSA kami? Talaga. Kung sinunod namin yung EDSA, hindi kami aabot dito ng on time dun sa at strict sila sa very strict sila sa schedule. Nung pumasok ako ng 1:30, nag-i-inquire ako, wala daw. Wala daw kaso. Walang kaso, walang ano. Then, alas 2, siguro, nilabas. Babae na yung nakaupo. Ayun. Meron na. Ano yung next? April, natin. April 11. Ano Thursday. 2 o'clock pa rin, Thursday ito. Ano pa rin? Paano yung contact? Sa tingin ko, gawa tayo ng bagong venue. Medyo gasgas na ang White Plains eh. Wala na silungan, pagkakamulan. Isip tayo na may silungan. Sa circle ba? Wala. Hindi, kung sa circle tayo hindi malapit. Wala na tayong binyahe. Maganda yung may konting biyahe. Alam mo maganda. Totoo. Kahit circle, tapos lahat en masse maglalakad po. Kasi we park here, tapos kanya-kanyang antay dito. Lahat maglalakad po. Pero siguro, Jobert, kasi nung, anong araw yun? Ano Nandun sir? tayo sa kabila. With helmet, sir. Habang nilalakad. Kanya-kanyang ano yung bus, no? Kanya-kanyang... Wednesday. Oo, nung isang araw, sabi ng taga-ABS-CBN, at saka channel whatever, Magsunod daw ng best. if you really like to capture the audience ng media, yung attention nila, do something, magsunog kayo ng isang vest na meron nakalagay na plate number. Sa motor! Hindi na matter! Hindi, ganito. Ito, assignment. Lahat ng na report na kaso na aksidente sa motorcycle, lahat yan, ipunin natin. Medyo maghuhukay tayo sa FB. Maghukay din kayo sa Motorcycle Philippines. Lahat ng picture na yan, magpapagawa tayo ng malaking card. Tapos gagawa tayo ng signature wall na lahat tayo pipirma doon sa signature wall. Ito lahat ng mga natala aksidente na wala sa report ng MMDA, pero itong mga to na aksidente sa loob ng motorcycle lane. Anong ginawa ninyo? Para may laban, para yung babae kasi theologian. So medyo madaling lumambot ang puso mo. Meron na rin record dito. Siyempre, Papagawa tayo ng malaking tarpaulin. Signature wall, lahat tayo pipirma doon. Pag di natin tapat ng MMDA, di ba may sinilagay, bawal tumumit, may namatay na rito. Lagay naman natin, Bawal motorcycle lane, nakakamatay ito. may rami nang namatay dito. Pero kailangan yung mga evidence na makuha nyo, kailangan just, Motorcycle ano, lane. totoo yan, ha? Pag tayo sa ano, sir, sa 11, naka-benda ka, na-aksidente ka sa mga. Huwag naman. Baka magkatotoo. Totoo yan. Masakit yun. Wala pa naman kawin dito. It's just based on reports that we receive. Pero, punuin lang natin yung wall natin ng mga pictures. That it in itself is a statistic. Tapos, lalabas yung report ng MMDA. Hingin natin, report ng MMDA. Nasaan na yung report nyo on motorcycle accidents on the motorcycle lane? Pagka lumabas sa kanila 2, ito, tignan nyo lahat yan. Bakit sa inyo 2 lang? Then, we're hitting on their statistics. So dun pa lang din natin silang katayin. Kasi I'm sure lalabas sa statistics ng MMDA ang motorcycle lane related accident sa kanila 2 or 3 lang. We have to be more than that and show them that there's a discrepancy in their report. Dapat mapatunayan natin that there is a discrepancy in their report. At saka siguro yung isang puntos na ni-raise mo kanina, pwede rin, kung meron kayong mga camera picture, yung mga bus or jeep na pumapasok sa motorcycle. Ay, continuous yan. Continuous yan. Kasi marami ako nakakita sa na plate number nila sa likod. Tinted. Hindi makita yung plaka. So may mga kuha ko na. Continuous yan. Continuous yan. Kaya nang nag-umpisa ng ano eh. Continuous natin iipunin yan. So yung kailangan yun, palagay ko, that would also give us a good leverage dun sa mediator. Tapos si Joshua pagbabawal doon sa basement. Eh paano ko na-disgrace sa labas ng motorcycle lane? Dahil umiwas sa motorcycle lane. still, kung basta galing siya sa motorcycle lane, basta't may banggit na motorcycle lane, sama yan. Sama yan. Part. Kasi tingnan mo ngayon C5 eh. Anong motorcycle lane na yung hakabaan? Ginagawa yung kalsada at nakalagay motorcycle lane.
ano, papasok. But ano, Hindi, pero hindi pa naman you can we can also cite accidents in EDSA and in Makapagal. We can cite accidents anywhere basta related to the motorcycling. para malaman na hindi effective. Inararo nung van, SDPH, SkyDrive Philippines. Yung taga SkyDrive Philippines, so kukontakin ko yun, kakausapin natin. Yun, may police report yun eh. So makukuha natin yung police report nun. Meron tayong isa, si Frederick, Team MCP yun eh. Yung sinagi ng ano dito sa Tandasora, ng taxi. Si Frederick, kailangan makausap. Ayun sir, yung motorcycle yun sa Makapagal na ano, ginagawang parking. Parking yan ang mga ano doon. Sa semento. Pwede kunan eh. Pagkukulang na yun. Actually, alam mo, Plus yun. Plus. yan parking na yan, kahit hindi motorcycle lane, problema natin yan eh, riders. Bakit? Dapat, kunyari, 2 lanes, pinapark ka ng isa. So, ang labas natin parang gumigilid tayo sa kanan, but it's actually 1 more lane na pinaparadahan. Dapat yan, complain na natin. Dapat kunan para may evidence. So, after sinasabi mo motorcycle, nasan nga? Di ba? So, meron tayong public. Then, marami na yan eh, marami na. Tapos may kakampi. May kakampi na tayo sa ano. Pero Sa Mandaluyong. dito ngayon, sa matandang babae, kasi wala siyang hawak na mga... Pero marami tayong records. So, di ba? Yun ang kailangan. So, yun ang kailangan mo ibigay. Yan ang i-prepare ko. Hindi, kasi ako rin naman, safety seminar manual or whatever. first time kong umattend kasi ng mediation. So, I am unaware of what will happen. Actually, kinapalan ko na lang mukha ko kanina, diliktahan ko na lang kanina yung ano mediation. Pero nasa listahan ka nung isang araw ah. Anong listahan? Nasa ka sa bar.